Ako si Mika, 28 anyos, isang tindera sa isang kilalang karinderya at matagal nang nakatayo dito sa aming baryo o sityo dito sa aming probinsya. Subalit, ito palang aking tinuturing na pangalawang tahanan ay siya palang labis kong kakatakutan. Umaga ng Lunes, mga alas 5 ng madaling araw. Maaga kaming nagprepara ng mga hainin namin o ititinda sa karinderya upang hindi na kami masyado maabala kung tumungtong ng oras ng alas 8 hanggang gabi. Alas 5 ng umaga, 15 minutos. Nakarating ako sa karinderya na ako pa lang ang naroroon. Ako rin kasi ang pinagkakatiwalaan ng may-ari ng karinderya para magbukas kung sakaling mauna ako sa kanya. Maya-maya, dumating ang isa pa naming katrabaho na si Berto. Si Berto ay kasabayan kong magtrabaho o pumasok dito sa karinderya. Magdadalawang buwan pa lang kami ni Berto simula nung tinanggap kami ng may-ari ng karinderya. Magandang umaga, Mika. Nariyan na ba si Manong Simon? Ika ni Manong Berto sa akin habang ito ay nakangiting nakatitig sa akin. Sumagot naman ako dito na katulad ng mga araw-araw naming biruan. Narito na! Kanina ka pa inaantay. Yari ka talaga ngayon. Ayan ka na naman, Mika. O siya, asikaso na tayo at baka dumating pa si Manong Simon at wala pa tayong nasimulan. Tugon ni Manong Berto sa akin na may halong takot kahit ito ay sumagot ng pabiro. Ang totoo kasi, may bali-balita dito sa karinderya. Marami-rami na rin daw ang nagtrabaho, pumasok, ngunit walang tumatagal ng 2 buwan sa naturingang karinderya. Parati na rin daw itong pinupuntahan ng mga otoridad upang imbestigahan dahil ang karamihan daw na nagtatrabaho dito ay tawang bigla na lang naglalaho at hindi na matagpuan. Pero ganun pa man, sikat pa rin at maraming customer ang parating na parito at kumakain. Isa pa, dala na rin ng kahirapan kaya't pinasok namin ito ng aking katrabahong si Berto. Makalipas ang 1 oras, mga bandang alas 6:30, dumating na ang may-ari ng karinderya na si Manong Simon. Katulad ng araw-araw naming nararanasang pagbungad niya, nakasimangot ito at pagalit na kilay habang nakatitig ito sa amin. Ang mas nakakaintriga pa rito, hindi siya umiimik at hindi niya kami kinakausap. Dumidiretso na lamang siya sa isang silid na kung saan naroroon niya chinachap ang mga karne na aming gagamitin kinabukasan. Si Manong Simon din pala ang tagaluto at nagluluto ng mga inahain namin sa karinderya. Isa ito sa mga rules niya sa karinderya na sa tuwing siya ay magluluto, walang sinuman ang dapat pumasok sa amin ni Berto sa loob ng kusina. Sa labis ng aking pagtataka sa mga nangyayari, unti-unti akong sumilip sa bintanang maliit ng kusina. Maya-maya pa, habang sumisilip ako rito, napansin kong wala naman si Manong Simon sa loob ng kusina. Tumingin rin si Berto ng mga oras na iyon. Ngunit sa ilang segundo naming pagsisilip dito, biglang sumilip sa amin si Manong Simon. Sa labis naming pagkagulat, napaupo na lamang kami sa lupa ni Berto at nakatitig kay Manong Simon. Kitang-kita namin sa mga mata nito na labis ang galit niya. Kitang-kita din namin na kakaiba ang gigil nito sa amin. Kaya naman,
Agad kaming kumaripas ng tayo papunta sa kung saan kami naka-assign sa mga oras na iyon. Makalipas ang ilang oras, patapos na ang shift namin. Kaya naman, agad kaming naglinis ng karinderya. Maya-maya pa, lumabas sa kusina si Manong Simon. Napalingon naman kami ni Berto ng mga puntong iyon. Mika, Berto, agahan niyo bukas pumunta rito at marami tayong bisita kinabukasan. Pumarito kayo ng 2:00 ng madaling araw. Ika ni Manong Simon sa amin ni Berto. Pero gulat na gulat naman kami ni Berto dahil sa tinagal-tagal namin na pumapasok at nagtatrabaho dito sa naturing karinderya ay hindi namin narinig na magsalita man lang si Manong Simon. Kasabay pa nito ang nakakakilabot na mga tingin nito at ngiti sa amin. Sige po Manong Simon, agahan po namin. Ika ni Manong Berto na may halong pagtataka at kakaibang postura na kanyang mukha. Ako rin ay tumugon sa sinabi ng may-ari. Sige po Manong Simon, maraming salamat po. Oo nga pala, bago kayo umuwi, dalhin niyo yung mga karne na nasa kusina nang may maiuwi naman kayo sa inyong pamilya. Bigkas ni Manong Simon sa amin. Natuwa naman kami ni Berto sa kanyang sinabi, kaya naman agad-agad kaming pumunta sa kusina ng mga oras na iyon at kumuha ng mga karne na naroon. Lumipas ang ilang minuto, oras na para umuwi. Nagpasalamat naman kami ni Berto sa kay Manong Simon dahil sa kanyang pamimigay ng karne sa amin. Madaling araw ng Martes, 2:40 ng madaling araw. Mataimtim pa akong tumitig sa orasan. Ngunit nang makita ko ang oras, agad akong napaupo sa aking higaan. Late na ako. Yan ang tumatakbo sa isip ko ng mga puntong iyon. Hindi ko naman binaliwala ang mga minuto. Agad akong nagprepara ng aking mga bag na dadalhin sa karinderya. At matapos ang ilang minuto, dali-dali akong tumawag ng tricycle upang makarating agad ako. Maya-maya pa, tumigil ang driver ng tricycle na aking sinakyan. Ika pa nito na hanggang doon na lamang daw siya at hindi siya pumapayag na pumaroon sa karinderya ng ganitong oras. Nagtaka naman ako sa driver ng tricycle. Hindi na rin ako nakipagtalo rito dahil may kakaiba na talaga akong nararamdaman ng mga oras na iyon. Dali-dali naman akong naglakad paparoon. Pero ilang metro na ang nalakad ko, naaninag ko ang karinderya na tila ay punong-puno ng mga tao customer. Hakbang pa sana ako ng mga puntong ito, pero napansin ko na may kakaiba sa mga kulay ng mga balat ng mga naruroon. Maitim ang mga balat nito at matutulis ang mga kuko. Nagtataasan ang mga buhok. Isa pa sa nagbigay sa akin ng takot nung lumingon ang isang tao na naroon. Pula ang mga mata nito at nagtataliman ang mga ngipin. Aswang! Aswang ang mga naroon sa karinderya. Sa sobrang takot ko, agad akong tumakbo. Hindi na ako nagsayang pa ng minuto at segundo para magtagal pa sa lugar na iyon. Halos lumipad na ako sa sobrang bilis ko tumakbo ng mga puntong yun. Makalipas ang ilang minuto, nadaanan ko ang mga barangay tanod na nagruronda. Mga 500 metro ang layo sa karinderya. Agad ko naman sinabi ang mga nasaksihan ko. Sa una pa nga ay tinatawanan na lamang ako ng mga ito. Pero may isang tanod ang naniwala sa akin. Kaya naman pinuntahan nila ang karinderya.
Nang sa aking pagsunod sa mga tanod, laking gulat namin ang tumambad sa aming mga mata. Si Manong Berto! Si Manong Berto na walang malay at gutay-gutay ang katawan. Lumipas ang ilang araw, napag-alaman namin na kaya pala nawawala na lamang bigla ang mga tauhan o trabahador sa karinderyang iyon ay dahil si Manong Simon pala ay isang aswang na kumakatay ng mga empleyado niya. Simula rin noong araw na iyon, hindi na muli nagbukas ang karinderya at hindi na rin natagpuan si Manong Simon.